2 times na akong na-heart attack. Twice na po. So, sabi ko nga, siguro ginamit din ni Lord yung itong kalingap no, na mawala ako doon sa toxic na area sa Manila. Kasi sa Manila, kasi alam nyo naman. Akala ko hindi na siya gagaling eh. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala kay Nanay Juicy, sana pagalingin mo siya. Alain ko wala na eh. Yung buwis buhay na pagtawid namin sa ilog kahapon. Pray. Alam nyo ba yung nangyari, nakagalaw yung paa niya and yung kamay niya na shake niya? Sa power of prayer, basta ano lang talaga, faith lang. At sa iyo namin binabalikan lahat, mapulit pasasalamat sa pagsimula ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko din thank you kay Lord yung pagbabasa ng Bible na nakakatuloy-tuloy ako. Kasi ito lang yung pinakamatagal na pagbasa ko ng Bible dito lang nung simulan natin yung tawag nun, yung ating Bible reading challenge, saka yun. Para kasing pagka yung challenge ko yung sarili ko na pag nag-gym ako, dapat magbasa din ako ng Bible. Kasi yung feel, yung sa katawan, saka sa spiritual. Yung pagbabasa kasi ng Bible, hindi mo makikita agad yung resulta. Hindi instant, pero on the long run, yung word ni Lord ay powerful talaga. Hindi siya basta book lang na binabasa, kundi si Lord mismo yung sasalita sa'yo. Yan po. Pinapasalamat po kay Lord. Siyempre yung gising. Every gising is a blessing. Yun po. Tapos, yun po yung consistent po kay Lord. Saka, yun napansin ko po na all-weather tayo ngayon. Kahit maulan, kahit mainit, nandito pa rin tayo. Hindi lang yung mainit na nandito tayo. Tapos po yung yung pong samahan po na ito, tapos yung ganitong gawain. Pinagpa-thank you kay Lord kasi, yun nga, dapat po laging Jesus the center of it all lagi. Yun lang po. Sa ngayong pong buwan na to, ngayong year na to, madalas po akong makinig ng mga worship song. Pag bumabiyahe, pag natutulog, yung ginagawa kong pangpatulog ko. So, magaan sa pagkaramdam pala pag lagi nyo lang napapakinggan mo. Kaya pinapasalamat ko dahil dati binabaliwala ko lang. Pero nung maraming pagsubok na dumarating sa akin, sabi ko, bakit kaya di ko gawin to para ma-refresh yung isip ko. Daming pagsubok na dumating sa akin, pero pag once na napapakinggan ko yun, parang nawawala lahat. Kaya thank you po sa Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kalakasan. Maraming salamat din po. At this year, nung nakaraang January 28, ay nadagdagan na naman ng 1 taon ng buhay ng aking anak. Salamat po ng marami. Sa pagpapatawad, Panginoon, maraming salamat. At maraming salamat din po sa buong Team Kalingap, lalo kay Kalingap Rob, kay Kuya Bal at kay Ate Edna. Salamat po sa kanila. Sa patuloy po nilang paggabay sa amin na kanila pong nasasakupan. Maraming salamat din po sa samahang ito. At maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan na ibinahagi po sa atin ng ating Panginoon. Salamat po. Nung nakaraang linggo na may nangyari po kay Nanay Juicy na mild stroke siya. At grabe talaga yung doon, parang na-stress ako sa nangyari sa kanya. Pero andyan yung Panginoon para gabayan ako at talagang talagang nagkaroon po ng himala yung nangyari kay Nanay Juicy. At talagang sa mga dasal nila at prayer ng mga viewers, talagang si Nanay Juicy po ay talagang akala ko din na siya gagaling Kaya nagpapasalamat ako lubos sa Panginoon kasi yung mga effort ko na every now and then na pumupunta ako sa hospital, lagi kong pinupuntahan si Nanay Juicy. Talagang worth it yung ginagawa kong pagtulong kay Nanay Juicy. Kaya maraming mga viewers na na-appreciate yung ginagawa ko. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Talagang sabi ko, akala ko hindi na siya gagaling Sabi ko, Lord, ikaw na bahala kay Nanay Juicy, sana pagalingin mo siya. Pagpasalamat to kay Lord. Siyempre yung araw-araw nagigising tayo sa umaga, sa gabi, nakatulog tayo. At isa pa yung kahapon na lakad namin, doon ko naranasan yung
Yun ang ipagpapasalamat ko na akalain ko wala na eh. Yung buwis buhay na pagtawid namin sa ilog kahapon. Oo, grabe. Grabe. Thank you kay Lord. Nakatawid kami ng safe. Ang sa akin naman po is yung pang araw-araw na ano lang po, safety, tapos yung araw-araw na ano, na binibigay ni Lord na blessing sa akin, kung di lang sa akin pati sa family ko po. Siyempre, ipagpasalamat ko po talaga yun nga, magising tayo na malakas ngayong umaga. Kasi nga po, ako talaga, hindi pa ako napasok sa ganitong gawain. 2 times na akong na-heart attack. Twice na po. So, sabi ko nga, siguro ginamit din ni Lord itong kalingap na mawala ako doon sa toxic na area sa Manila. Kasi sa Manila, alam nyo naman, napaka-polluted ng hangin at saka yung environment baga. So yung napunta nga ako sa kalingap, medyo, hindi na nadagdagan kasi ang warning kasi ng doktor, pag nakatatlo ka, medyo hirap na. So yung twice na heart attack ko, talagang nakaka-survive. Tapos ito nga ngayon na gumaganda, no? Yung tuwing nagpapa-test ako sa doktor, maganda yung result. So dapat maintain daw. So salamat, no? Isa yan sa mga pinasasalamatan ko yung Team Kalingap. Yan. Salamat sa Anyway, ginamit talaga ang Team Kalingap na mapunta ako dito at siyempre mamuhay ng tahimik. Alis hindi na stressful yung buhay. Kasi alam mo pa sa Manila kasi, yung nature ng trabaho namin doon, gumising ka ng 3:00 ng madaling araw, tapos uwi ka, gabi na naman. So ganun lang eh. So napaka-stressful talaga. So yun, isa sa mga pinapasalamat ko na napunta ako dito kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal. So thank you so much. At siyempre yung mga blessing po na dumarating na nandyan. So salamat po talaga. Good morning po sa inyo lahat, Pastor. Pinapasalamatan ko po sa Panginoon yung pag-iingat po sa aking pamilya, siyempre, una yun. At sa ating pong lahat, sa mga mission, yun po yung pinagpasalamatan ko. At siyempre po yung mga blessings din pong natanggap natin. Every time na, sabi nga yung pag-gising mo sa umaga, isa blessings na po yun eh. Tapos pag tingin niyo po sa, ay nandun po yung maganda po yung takbo din ng channel. So salamat siyempre kala Kuya Bal, kala Atin, kay Boss Rab na pagbigay din sa atin ng opportunity na yun magawa natin yung gusto natin na yung pag-charity din. And yung banding po, hindi makatawaran yung banding ng K-Boys. So salamat po. Yun lang po. Pagsasalamat po. Siguro yung yung kaligtasan na siguro nating lahat sa araw-araw. Ang dami nating lakad eh. Yun. Tapos siyempre yung pamilya, okay din ang pamilya namin ngayon. Yun lang naman siguro yung pagpapasalamat ko. Saka yung pagigising na nakakita pa rin. Salamat po. Salamat kay Kalingap Rab, kay Kuya Mac, kay Kuya Bal, Panginoon. Yun lang po siguro muna ang aking papapasalamat kasi wala naman masyadong sa akin ngayon. Okay lahat. Kumbaga, okay na okay. Siyempre, papasalamat ako kasi dito ako ulit. Yan, kina Pastor ER, Kalingap Rab, yan. Dito kay, ibang klase talaga ito si Bro Rob eh. From source of income to spiritual to the physical sa pag-gym nila. Ganon siya ng grupo. And magte-testimony ako kasi meron nangyari nung nakaraan na yung pinsan ko is na-stroke siya, talagang di niya maggalaw yung left side niya sa paa, sa kamay. So after namin magsimba, pinunta namin, pinag-pray. Alam niyo ba yung nangyari, nakagalaw yung paa niya and yung kamay niya, na-shake niya. Sa power of prayer, basta lang talaga, faith lang, kagaya nung nangyari nung 2,000 years ago, yung mga nangyayari noon, ginagawa ni Jesus. Ayun na, nangyari nga. Nagkaroon ng pagbabago. Na-shake talaga niya. Start na daw yung para makalakad ulit. Kaya, to God be the glory. And salamat talaga kasi ito, health, malusog at walang sakit. Tsaka tuloy-tuloy pa rin yung blessing. Salamat sa Panginoon. Yun lang po. Ayun ako po, pinagpapasalamat ko, unang-una yung, syempre buhay and yung lakas kasi, kahit laging, nauubuhan, naulanan, hindi tayo nagkakasakit. And syempre yung, yung samahan din. Salamat kasi, tawag doon, hindi niya lang ginagawang masaya yung, yung, kumbaga yung, journey. Parang natuturuan din na mas mapalapit sa Diyos and talagang may may masasandalan ka kapag kailangan mo.
And tawag doon, syempre nagpasalamat ako kay Mrs. Na napakasipag. Syempre yung Mrs. ko, kahit buntis siya, nagtatrabaho siya, nakaka-proud. I'm so proud of you. Ayun, salamat. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.